Biblia ang sasagot. Itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ating ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Sumain niyo nawa ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang araw po, magandang gabi o anumang oras sa inyong lugar. Anong oras man po dumating sa inyo ang ating pong isinasagawang Worldwide Bible Exposition. Una ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nagbigay sa atin ng isa pang mabuting pagkakataon upang tayo ay muling magkasama-sama sa pagtunghay sa mga katwiran at mga salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin ng kapatid na Eli Soriano upang maging gabay ng ating mga paniniwala, pananampalataya at maging kasagutan sa ating mga spiritual na problema at mga katanungang may kinalaman sa atin po namang kaligtasan. Para po tayo ay makapagpatuloy ng agad dahil tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating pong mga websites na ginagamit. At yan po ay mayroon tayong live stream at yan ay ipinifeed natin sa iba't ibang mga lugar. At tayo po ay gumagamit din ng mga satellite feed sa iba't ibang mga bansa na dyan po naman nila i-monitor ang ating mga programa sa serbisyo ng ating pong mga satellite broadcast na nakakarating sa North at South America, sa Europe at sa Africa. Para po tayo makapagsimulang agad, amin pong ipinagkakaloob sa inyo si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, panauhin dyan sa Pilipinas. And a good day is our wish for everyone watching us via the internet and via our satellite feed to practically all nations of the world. Umaasa po kami na maging kapakipakinabang sana ang ating gagawing pagsusuri ng mga salita ng Diyos sa Biblia at mapakinabangan ng ating mga kaluluwa. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, nakahanda na po kaagad ang ating mga panauhin sa Sipalay City, Negros Occidental. Kapatid na Jerry Cabanero. Go ahead, Sipalay. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Mula po dito sa Sipalay City, Negros Occidental, meron po tayong isang magtatanong at ito po ay isang Assembly of God. Si kapatid na Nida B. Daito. Ito po siya. Good evening. It is an opportunity nga nandito ako ngayon. At may tatanong ako. First of all, nakita ko diyan, brother, hindi ba kayo tinatawag na pastor? Ang sunod, ang tanong ko, sa 1 Corinthians chapter 14, about the speaking in other tongue. Because my belief is that the initial evidence of the baptism of the Holy Spirit is speaking in other tongue. Nakaka-experience na ba kayo, brother, ng speaking in other tongues? Next, ang akong question. 1 Thessalonians chapter 3, verse 16. The Word of God says, the trumpet will sound and the dead in Christ will rise first, and we who are alive will be caught up together with them in the clouds to be with the Lord. Ang mga na-rapture ng mga Christians, doon padadalhin sa heaven o kung dito sa earth, na i-establish na Kingdom of God on earth. Salamat sa iyo, kapatid na Nida, sa pagdalo. We hope that this opportunity will enlighten your mind regarding your questions. First, hindi ako tinatawag na pastor. Alam mo, kapatid, yung title na pastor belongs to the Lord Jesus Christ. Yun ding title na apostol belongs to the Lord Jesus Christ. Yung title na high priest belongs to the Lord Jesus Christ. Let us read Hebrews chapter 3, verse 1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. Consider
the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. So, those titles, being high priest and apostle, belong to Christ. Just like the title of being a pastor, it belongs to Christ. Let us read the book of John, chapter 10, 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. I am the good shepherd. In the Revised Standard Version, it's also good shepherd. And a shepherd is a pastor. In other versions of the Bible, the shepherd is the pastor. Now, those titles belong to the Lord Jesus Christ. As the Apostle Peter said, let us read in the book of 1 Peter chapter 2, verse 23 to 25. Who, when he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. See, the Lord Jesus Christ is called by Peter as the shepherd or the pastor and bishop of your souls. Speaking biblically, the word pastor, shepherd, high priest, apostle, and bishop, those titles belong to the Lord Jesus Christ. What He gave to the church are the functions, not the title. Let us read Ephesians chapter 4, verse 8. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. He ascended on high, He led captivity captive, and gave gifts unto men. What are those gifts that He gave to men? It came from Him, and He gave those gifts to man. And what are those gifts? On 11, And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. so what He gave is not the title, but the function. When He ascended on high, He gave gifts to man. On verse 11, it says, He gave some apostles, and some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers. Did He give the title as a teacher to anybody? Let us read. In the book of Matthew, chapter 23, verse 8. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brethren. The title of being a teacher must not be applied to men, as He instructed the apostles. You are not to be called rabbi. Rabbi is teacher in Hebrew. You are not to be called rabbi, for you have one teacher. And that teacher is the Lord Jesus Christ. When He gave the gift of being a teacher, He gave not the title. He gave the function. Because it is prohibited for the apostles to be called teacher. As the Lord Jesus Christ said, ye are not to be called rabbi, for you have only one teacher. So, what I mean to emphasize on you, Sister Nida, is that the gift of teacher is given to the church, but it is the function that was given, not the title. Because the Lord Jesus Christ prohibit those
that function as a teacher to be called teachers. We must call only one our teacher and master, which is the Lord Jesus Christ. Now, if we're going back to Ephesians chapter 4, verse 11, He gave some prophets. They are the gifts to the church. He gave some prophets, some apostles, some evangelists, some pastors and teachers. These are all functions in the church. You can function like a pastor, but you must not be called a pastor. We must be called brothers in the church. As the Lord Jesus Christ said in the book of Matthew 23:8. But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brethren. We are all brethren. That's why I'm called Brother Soriano by my co-servants in the Lord. I will never acquire that title of being called a pastor. Sometimes, to exaggerate things, they even call themselves Reverend Pastor. And sometimes to the extent of calling themselves Most Reverend Pastor. If you are called Most Reverend, then you are higher than Christ. Because Christ was called only a pastor or a shepherd. He never used the title Most Reverend. I do not want to blaspheme the Lord Jesus Christ by using the title that He owns. He is the pastor of the Christian faith. I am not a pastor in title. I may be functioning as a pastor or as an evangelist or as a teacher, but never will I use that title because it is a title appropriate only for our Lord Jesus Christ. I hope you understand that answer. In 1 Corinthians, you are asking me, have I experienced speaking in tongues? Because you believe that the first sign of having been baptized in the Holy Spirit is to speak in tongues. I'm sorry, Sister Nida, I have to be frank with you. Your faith is wrong. It is not true that because you are baptized in the Holy Spirit, you are going to speak in tongues. It is not true. It is not true also that it is the primary sign of being baptized of the Holy Spirit that you can speak in tongues. It is not true. Why? Please understand the verses that I'm going to read to you, Sister Nida. First, let us read 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Apostle Paul is talking to the church at Corinth. He said to the Christians at Corinth, by one Spirit we are all baptized in one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. So all of the first century Christians who are faithful to God were baptized in one Spirit, in one body, and have been made to drink into one Spirit. All of them were baptized in the Spirit. But do they all speak in tongues? Let us read 28 of the same chapter. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? I hope you will answer fairly and honestly, Sister Nida, if you were the one being asked of this question. All of them in the church were baptized in the Spirit.
All of them were made to drink into one Spirit. And after having been baptized into one Spirit, and after they have drunk into one Spirit, they were given the gifts. Some were made apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, governments, and diversities of tongues. Now comes the question of the Apostle Paul. All were baptized in the Spirit. All were made to drink in one Spirit. But are all apostles? No. That is the faithful answer to that question. Are all prophets? The sincere answer is no. Are all teachers? No also. Are all workers of miracle? No also. The answer is no. Have all the gifts of healing? The answer is no. Do all speak with tongues? The answer is definitely no. While they were all baptized and made to drink in one Spirit, but they do not all speak in tongues. So the presumption that the sign of being baptized in the Holy Spirit is to speak in tongues is wrong conclusion, Sister Nida. They were all made to drink in one Spirit. They were all baptized in one Spirit, but they do not all speak in tongues in the first century church. To conclude now, as the conclusions of the assemblies of God now in every part of the world, that the primary sign, the first sign that you are baptized in the Holy Spirit, that you are going to speak in tongues, is wrong. Because all the first century Christians who believed were baptized in the Holy Spirit, but not all of them speak in tongues. In fact, speaking in tongues is prohibited by the Apostle Paul if nobody will interpret. Let us read in the book of 1 Corinthians 14:27. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. What are you going to do? If nobody will interpret the tongue that you are talking or you are speaking. The Apostle Paul very clearly said to the Corinthians, if any man is speaking an unknown tongue, let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silent in the church. So you will not hear anybody speaking in tongue if there is no available interpreter. That is the rule set by the apostles. If there is no interpreter, let him keep silence in the church. But why are your group, even without interpreting steadily and continuously, allegedly speaking tongues? That is a gross violation of the will of God written by the Apostle Paul. If there be no interpreter, let them keep silent in the church. And let him speak to himself and to God. You speak to yourself to God alone, not in the church. Maybe at your room, in your house, you can. But to speak without any interpreter, you are just talking to people wherein they do not understand what you are talking about. Let us read 14:9 of the book of 1 Corinthians. So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken? For ye shall speak into the air. If you speak things which is not understood by people who are listening, and if there is no interpreter to interpret what you are talking about, how it shall be known that what is spoken, the Apostle Paul said. For ye shall speak into the air. We will be like fools. Sabi ni Pablo, kung magsasalita ang sino man ng wika, at
Kailangan may magpapaliwanag. Kung walang magpapaliwanag nung wika na sinabi, tumahimik siya sa iglesia. Yun ang batas. Kaya, do not believe, sister, that to speak in tongues is the primary sign that you are baptized in the Holy Spirit. The sign that you are baptized in the Holy Spirit is not speaking in tongues. Let us read 5:22 of the book of Galatians. But the fruit of the Spirit is love. See that? The fruit of the Spirit is love. Number one is love. That's the fruit of the Spirit. If you are baptized in the Spirit, the first fruit that you have to have is love. Why? Let us read 13:1 of the book of 1 Corinthians. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. You see that, sister? Even if you speak in tongue, if you do not have the first sign of the presence of the Spirit in you, which is love, your speaking in tongues is wasted. The Apostle Paul said, if I speak in tongues of men and of angels, not only tongues of men, but even tongues of angels, but have not love, I'm just like a noisy gong or a clanging cymbal. Your efforts are wasted. You are nothing. Even if you speak in tongue without love. Why? Because the first sign of the presence of the Holy Spirit in you is, as the Apostle Paul wrote, the fruit of the Spirit is, number one, love. Then, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. He did not even mention speaking in tongues. You see? Do you see that, Sister Nida? I hope you see, and I hope you understand. Now, regarding the third question, in 4:16, the rapture, she's asking, doon ba dadalhin sa heaven o dito sa earth na i-establish ang kingdom of God on earth? Let us read 4:16 of the book of 1 Thessalonians. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. The conclusion of the Apostle Paul, Sister Nida, you have to notice this. So shall we ever be with the Lord. It does not say that it will be on earth or it will be in heaven. The conclusion is that after the resurrection, those resurrected persons and were caught up into the air, in the clouds, so shall we ever be with the Lord. What does that mean? Wherever the Lord is, you can go. Wherever the Lord go, you can be with Him. Whether He goes to heaven, whether He goes to earth, whether He goes to paradise, etc. So shall we ever be with the Lord. That is the conclusion of the Apostle Paul. But what will be the places for you to go if you are with the Lord? Let us read in the book of Revelation, chapter 5, verse 8. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. There is a reign that they are going to do on earth for 1,000 years after the resurrection. Sister, if by chance you have not known it yet in your assemblies of God, after the resurrection,
the saints with the Lord Jesus Christ will reign on earth for 1,000 years. They will reign on earth for 1,000 years. After the 1,000-year period, then all evil will be destroyed. Satan will be thrown into the lake of fire, and those that reign with Christ for 1,000 years will finally reach their final destiny, and that is in paradise. So, the Apostle Paul was right when he said, we shall forever be with the Lord. Wherever he goes, whether he reigns on earth for 1,000 years, we will be with the Lord. And when the Lord comes into paradise, then and there we will go also. We will forever be with the Lord. Did you get the answer to your question, Sister Nida? Thank you, brother. You're welcome. May God bless you. Salamat po sa mga taga Sipalay Negros. At punta naman tayo ng Jaén, Nueva Ecija. Ano si kapatid na Dino Hilario at kapatid na Bobby de los Santos. Jaén, come in please. Ano po ang mga palatandaan sa pagdating ng ating dakilang manlulubos na si Jesus Christ dito sa mundo? Pangalawang tanong po, ano po ang mga palatandaan bago magunaw ang mundo? Sa balita na 20 ang Tetris na lang itatagal natin dito sa mundo na ating ginagalaw ngayon. Alam mo, hindi naman magugunaw agad ang mundo kahit bumalik na si Kristo. Bumalik si Kristo ngayon. Hindi pa naman magugunaw ang mundo kasi maghahari pa siya sa mundo sa loob ng 1,000 taon kasama yung kanyang mga banal. Basahin natin ang 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, pagbabalik ni Kristo, mabubuhay na mag-uli ang mga patay, maghahari pa siya ng 1,000 taon. Saan siya maghahari? 5:9 ng Apokalipsis. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangagahari sa ibabaw ng lupa. Maghahari sila sa loob ng 1,000 taon sa ibabaw ng lupa. Kung 20 taon, magugunaw na mundo, paano maghahari sila sa lupa ng 1,000 taon? Hindi pa naman nag-uumpisa yung 1,000 taon. Mag-uumpisa yung 1,000 taon pagbalik ni Kristo. Mabubuhay ang mga patay, tapos maghahari siya kasama nung kanyang mga nabuhay na mga patay na mga banal, maghahari siya ng 1,000 taon. Kung 20 taon, magugunaw na mundo, paano maghahari si Kristo na 1,000 taon dito? Kasi, ayon sa Biblia na pinaniniwalaan nating totoong-totoo na maghahari pa ang Kristo pagkadating niya, kasama nung kanyang mga binuhay na mga patay na mga banal, maghahari sila sa lupa ng 1,000 taon. Kung magwawakas na ang mundo ng 20 taon mula ngayon o 30 taon, sabihin mo na 100 taon, hindi na makapaghahari si Kristo ng 1,000 taon. Kaya ang totoo, kapatid, ganito, ang malapit na yung pagbabalik ni Kristo. Ano yung mga palatandaang makikita pagka babalik na ang ating dakilang manunubos? Ang sabi ni Kristo, pag malapit na siyang dumating, dun sa 6 ang sabi ganito. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari,
datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ayan, magkakagutom, magkakasalot, lilindol sa iba't ibang mga dako, magkakaroon ng mga digmaan laban sa kaharian, laban sa bansa, etc. At ano yung bandang huli? 24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Yan ang mga palatandaan, kapatid. Magkakagutom, magkakalindol, magkakaroon ng mga digma, salot. Tapos, magkakaroon ng lilitaw ang mga bulaang Kristo. Hindi na basta bulaang propeta lang. Bulaang Kristo na. Nangyayari na yan ngayon sa bansang Pilipinas. May lumitaw na dyan bulaang Kristo. Diba? Siya raw yung anak ng Diyos. Sabi ni Kristo, lilitaw ang maraming bulaang Kristo. Mag-abang ka pa, marami pang darating, kapatid, na sila raw si Kristo. Yun ang isa sa mga palatandaan ng pagbabalik ni Kristo. Marami munang lilitaw ng mga bulaang Kristo. Pagdating ni Kristo, mapapahiya lahat yan. Nakikita nyo. Yan ang mga palatandaan at sana naunawaan mo, kapatid, na Freddy. Ang isa pa pong magtatanong dito po sa akin, Rabbi Sia, kapatid na Eli, ay si Brad Isidro Quijano, isa po siyang Church of Christ. Salamat po at nabing ng pagkakataon na tayo po ay magkaharap po sa pamamagitan po ng gawain ito. But kung Suryanin, meron na po akong naisipong tanong na nais kong ipaabot sa inyo. Yung po bang aral at turo ng dating daan, yung po ba ay may kaugnayan po sa kinayon ni Cristo Iglesia na natala po sa 16:8 ng Mateo? Ito lang po, Brother Eli. Ang itinayo pong iglesia sa panahon ng Panginoong Kristo ay ang iglesia ng Diyos, kapatid. Yung iglesia ng Diyos, yun ang ipinangaral ng mga apostol. 2 Korinto 1:1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Ang ipinangaral ni Apostol Pablo na iglesia ay iglesia ng Diyos. Nangaral siya sa Korinto. Iglesia ng Diyos pinangaral niya. Nangaral siya sa mga taga-Tesalonika. Iglesia ng Diyos ang pinangaral niya. Basahin natin ang 1:4 ng Tesalonika. Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya. Nang mangaral siya sa Tesalonika, iglesia ng Diyos din ang pinangaral niya. Kaya ang iglesia po na itinayo ng Panginoon Kristo ng unang siglo ay ang iglesia ng Diyos. Yun po ang itinuro ng mga apostol. Yun po ang katotohanan, yung iglesia ng Diyos. 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at saliga ng katotohanan. Yung iglesia po ng Diyos, yun ay sa Diyos na buhay. Yung iglesia ng Diyos ang haligi at saliga ng katotohanan. Yun po ang katotohanan. Yun ang nasa Biblia. Hindi po ang alinmang iglesyang itinayo ng tao. Yun po ang aming ipinangangaral sa aming programa, na ang pamagat ng aming programa sa telebisyon at sa radyo ay ang dating daan. Yung pong dating daan, pamagat po ng programa yun. Hindi yun ang iglesia namin. Yun ang dating daan, ang pamagat ng programa. Ang iglesyang aming ipinangangaral, yung nababasa sa Biblia, yung iglesia ng Diyos
na nasa Biblia? Yun po ang sagot ko, kapatid, sa tanong nyo. Maraming salamat po, Brother. Salamat po sa mga taga Nueva Ecija. Lipat naman tayo ng Lucena City. Kapatid na Roland Antonio. Go ahead, Lucena, please. Opo. Ang magtanong po kay Eli, si kapatid na Ruby Abeja, isa born again, 53 years old. Paano po kaya ang tamang pagpapatawad para ang taong nagkasala sa iyo ay maalis ang galit sa puso ko? At saka dapat po bang maghiwalay ang mag-asawa kung ang isa ho ay nagkakasala at patuloy na nagkakasala? Una, kapatid na Ruby, ganito po. Ang pagpapatawad po ay nagaganap pagka kinalimutan natin yung kasalanan nung nagkasala sa atin. Gaya rin ng Panginoon Diyos. Doon sa Hebreo 8:12, ganito nakasulat. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Sabi ng Diyos, ang kanilang kasalanan hindi ko na aalalahanin pa. Magiging mahabagin ako sa kanilang kalikuan. Tingnan ninyo, kaya nakakapagpatawad ang Diyos, kinakalimutan niya na yung ginawang kasalanan. Alam mo po ba, kapatid na Ruby, kung ano yung mga kasalanan na kinalimutan na ng Diyos? Yung kasalanan na ginawa ng mga Hudyo, pinatay nila mismo yung kanyang anak. Pinatawad ng ama yun nung magsisi yung mga pumatay sa kanyang anak na mga Hudyo, nagsisi yun 2:36 ng Gawa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasakta ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Napansin mo, kapatid na Rubiano, ang kausap diyan ni Pedro yung mismong mga pumatay kay Kristo. Nasaktan sila nung sabihin ni Pedro, yung ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus, ipinako nyo sa krus. Ang kausap niya yung mga mismo nagpako. Nang marinig ang wika nila ito, nasaktan ang kanilang puso. At sabi nila kay Pedro, "Anong gagawin namin?" Sabi ni Pedro sa kanila, "Magsisi kayo, magbautismo kayo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan." Ibig sabihin, mismong yung pumatay sa anak ng Diyos, napatawad ng Diyos yun. Nang sila'y magsisi, kinalimutan na ng Diyos yung kanilang kasalanan. Sabi nga ng Diyos, "Ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa." Ang solusyon para po mapatawad, maalis yung galit sa puso, kalimutan. Ang Diyos nga, ang memory niya perfect Pero kinakalimutan niya na yung kasalanan ng tao pagka nagbalik loob tayo. Kinakalimutan niya na yun. Ganun lang po, kapatid, ang paraan. Hindi kasi mawawala yung nasa puso na pait pagka hindi mo kakalimutan. Kailangan kalimutan mo. Doon po ginagamit yung ating kalimot. Meron po tayong pinaggagamitan ng pagtanda o tatandaan natin yung mga salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, tatandaan natin yon. Remember. Sabi, tandaan ang salita ng Diyos. Pero yung kaliko ang nagawa ng tao sa atin, dapat kakalimutan na natin. Kasi kung ang Diyos hindi niya kakalimutan, wala lang taong maliligtas Basahin natin ang awit 133. Kung ikaw, Panginoon, magtatanda ng mga kasamaan, o Panginoon, sinong tatayo? Ikaw, Panginoon, ay magtatanda ng mga kasamaan. Panginoon, sinong tatayo?
sino pa makakatayo? Lahat ng tao ay nagkakasala. O, di ba? Hindi niya na tinatandaan, kinakalimutan niya na yung kasalanan pagka nagsisi na at nagbalik loob na ang tao. Ngayon, ganun din po tayo. Sa 6:14 ng Mateo, ganito nakasulat. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Ngayon, pag pinatawad natin ang kasalanan ng mga tao, patatawarin din naman tayo ng Ama sa kalangitan. Ayun, yun ang pinaka-guide natin. Gusto natin, tayo naman ay mapatawad din ng Ama, magpatawad din naman tayo sa kapwa. At hindi po napakahirap noon, kapatid. Madali yun. Isipin mo, yung Diyos hindi nagkakasala yun, pero nagpapatawad. Ikaw naman nagkakasala ka, ikaw pa kaya ang hindi makapagpatawad? Kung yung Diyos nga hindi nagkakasala, marunong magpatawad ikaw nagkakasala ka rin, dapat maintindihan mo na ang tao, ikaw mismo nagkakasala rin, dahil nagkakasala ka, dapat maintindihan mo na yung kapwa mo tao, kaya nagkasala, kagaya mo rin, pareho lang kayong tao, may kahinaan, may kabiglaanan, mayroong hindi naintindihan, kaya nakakagawa tayo ng kasalanan. Minsan natutukso tayo, minsan di natin mapigil, nagkasala tayo. Yung Diyos na hindi nagkasala, marunong magpatawad, lalo naman tayo na nagkakasala rin, may obligasyon tayong magpatawad para patawarin din tayo ng Diyos. Ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Ang sabi ng panalangin. Yun po ang sagot dun sa inyong tanong, kapatid. Ngayon, sa tanong nyo, dapat bang maghiwalay ang mag-asawa kung yung isa ay nagkakasala? Kung nagkakasala, hindi naman sapat na dahilan yun para maghiwalay. Pero kung ayaw nang magbago at patuloy na sa kasalanan, halimbawa, babaero ng babaero, lagi na lang ng bababae, kung ako kayo, hihiwalayan ko. Bakit? Baka magkasakit ka pa Dahil meron ngayon mga sakit na sexually transmitted diseases, gaya ng gonorrhea, ng syphilis, ng AIDS, ng hepatitis B. Pag ang asawa mo walang habas na kahit na kaninong babae ng bababae, ikaw awa ka naman, ikaw ang magiging iyahawa ka. Meron akong kilala yung babae napakabait naman, ay namatay dahil sa AIDS. Kasi yung palang asawa niya, umuupa doon sa mga patutot doon sa Santa Ana, nahawa ng AIDS. Yan palang may mga AIDS, maibalita ko lang sa inyo. Ang tendency pala niyan sa pag-aaral ng mga doktor, pag nalamang meron na silang AIDS, wala na silang pag-asang mabuhay, ang ginagawa nila, dinadamay na nila. Meron daw isang patutot doon sa Pasay na may AIDS. Kung malaman niyang may AIDS siya, dati siyang nagpapabayad nung malaman niyang may AIDS siya, hindi na siya nagpabayad. Libre na lang ang mga lalaki. Gusto niya maihawa ng AIDS para mamatay na raw lahat ng lalaki. Dahil nagalit siya, dahil nahawa siya sa lalaki ng AIDS. Kaya yung hindi katapatan sa asawa, kung halimbawa ang asawa mo ayaw na magbago, puro pambababae, kaya lagi na lang lasing ng lasing, walang pupuntahan ng buhay mo. Lagi ka na lang may damdamin sa kalooban mo, wala kang kapayapaan. Mas mabuti na yung humiwalay ka kesa sa pati ikaw maimpyerno. 15 ng unang Korinto, versikulo 33. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Pagka lagi mong kasama, asawa mo, yung masamang kasama, ayaw sumunod sa Diyos, masisira pati yung iyong magagandang ugali. Kaya ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 5:11, datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyusan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig, sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Ano ka makikisama dyan? Ayaw nga ng Diyos na makisalo ka man lang sa pagkain dyan. Pagka mapakiapid, masakim, mananamba sa Diyos-Diyusan, mapagtungayaw, manlalasing, manlulupig, etc. Huwag man lang kayo makisalo dyan, sabi ni Apostol Pablo. Yun po ang sagot sa tanong mo, kapatid na Ruby.
Maraming salamat po, Brother Eddie. Salamat po. At nalipat tayo sa Sindangan, Zamboanga del Norte, kapatid na Denver Pena. Go ahead, Sindangan. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. At ang magtatanong po dito ay si Benny Ranas, 53 years old, isang nagsusuri. Lagi ako nanonood sa iyong programa sa TV. Halos araw-araw ako nakikinig sa iyong programa. At dito sa Sindangan Coordinating Center, doon nakita ko sa loob ng sa Coordinating Center, nakita ko doon yung nakasulat na hindi kami tatanggap ng donasyon sa hindi namin kaanib sa iglesia. Ang tanong ko po ay, sino bang propeta o apostolis na nagbawal sa kanyang mga kasamahan na hindi tatanggap ng donasyon mula sa hindi kaanib sa iglesia? Ang tanong ko sa pangalawa, dahil base na rin sa narinig ko sa iyo, na ang katotohanan nagbabase sa Biblia. Ngayon, ang itatanong ko po ay, sino namang propeta o apostoles na nagsabi na ang Biblia ang basehan sa katotohanan? At ang pangatlong kong tanong ko ay, mayroon mo pang salitang Biblia na mababasa sa Genesis mula Apokalipsis? Yan lang po. Kapatid, una, yung tanong mo, sinong apostol o propeta ang nagbawal sa kanyang kasamahan na huwag tatanggap ng donasyon mula sa hindi kaanib sa iglesia? Basahin natin ang sulat ni Juan. Ikatlong Juan 1:7. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. Yung mga hentil, yung mga hindi kaanib sa iglesia, yung hindi sumasampalataya, nung yumaon ang mga alagad para mangaral, hindi sila kumuha ng anuman sa mga hentil. Kahit yun ay pera, kahit yun ay itlog, meron kasi nangangaral dyan, pag wala kang pera, kahit yung itlog sa pugad, pinagpapalit dun sa libro nila. Bawal ng Diyos yun ang mga alagad kasi nung una, nagsiyaon, they preach, pero wala silang kinuhang anuman sa mga hentil. Yan ang aming batayan. Bakit? Unang-una, yung inihahandog ng mga kapatid bilang tulong sa gawain ng Diyos, sagrado yun banal na bagay yun. Kaya dapat yun manggaling sa isang banal na paraan. Yung pera o yung tulong na itutulong galing sa tamang paraan. Kung hindi ka kapatid, hindi mo naman alam ang doktrina, baka mamaya ibibigay mo galing sa sabong o kaya pinalalunan mo sa loto o sa wedding o baka kaya yun kinuha mo lang, kinupit mo sa magulang mo, sa asawa mo, bawal ng Diyos yun. Pakinggan mo sa Kawikaan, ganito ang ating mababasa sa 15:8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kung natatandaan mo, ang sabi ng banal na kasulatan, si Abel naghain, si Cain naghain din. Hindi tinanggap ng Panginoon yung hain ni Cain Bakit? Masama kasing tao si Cain. Ang tinanggap niya yung kay Abel. Sabi ng Kawikaan 15:8, ang hain ng masama karumal-dumal sa Panginoon. Halimbawa, bisita ka namin, wala ka pang alam na aral. Ikaw pala ang tawag sa iyo, kwekong. Alam mo ba yung kwekong, kapatid? Yung kwekong, yun ang tagapagbenta ng mga babaeng nagpapaupa. Tawag sa Pasay doon, kwekong. Sila ahente. Kakalabitin ka. Nung pumunta ako kasi sa China, naglalakad kami doon sa kalsada, napakaraming kumakalabit sa akin. Siguro nahahalata na hindi kami mga Chinese. Kinakalabit ako. Tapos sabi ko, why? Bubulong. You want a woman? Ay, kwekong pala kako ito. Meron ganon, may mga kwekong. Yung mga kwekong na yun, nakikiporsyento yun dun sa mga patutot. No? Baka
ikaw ay kwekong, pupunta ka sa pagkakatipon ng samahan namin, tapos mag-aabuloy ka galing sa pinagkwekongan mo, ang hain ng masama, karumal-dumal sa Diyos. Ikaw pa'y madadamay ka pa, madadamay pa kami, magagalit ang Diyos. Kaya hindi kami tumatanggap ng abuloy sa hindi pa namin kapatid. Baka hindi nila alam yung aral, baka yun ay napanalunan nila sa sugal, tatanggapin namin. Kung Biblia pag-uusapan, kapatid, sabi ng Biblia, ang hain ng masama, karumal-dumal sa Panginoon. Dapat yung itinutulong na pera sa tunay na samahang sa Diyos, manggaling sa mabuting kaparaanan ng pagkita. Hindi ninakaw, hindi pinanalunan sa sugal, hindi galing sa pagkukwekong, hindi dahil sa pagdadrag puser. Yon. Kaya yun ang dahilan, ang mga alagad, ang mga apostol nung una, hindi tumatanggap sa mga hintil ng kahit anuman. Ganon din ang aming ginagawa. Hindi naman sa hinahatulan ka namin na ikaw ay masama, naniniyak lang kami, naniniguro lang kami na yung ihahain namin sa Diyos, ipapanalangin kasi yon, walang kasama ron na masamang pera, masamang pinanggalingan. Yun ang sagot sa una mong tanong. Yung katotohanan kamong nababase sa Biblia, sinong mga apostol o propeta nagsabi na ang Biblia ang basihan? Basahin natin ang 2:4 ng unang Korinto. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya dapat masalig sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Bisaya, ang pagkakasabi diyan sa Cebuano, ugang akong pulong, ugang akong pagwali, wala sa mga madahinong pulong sa kaalam, kundili sa pagpapadayag sa Espiritu ug sa gahom. Aron ang inyong pagtuo, dili ikapatukod diha sa kaalam sa mga tao, kundili diha sa gahom sa Diyos. Ang dapat na batayan ng pananampalataya ay ang kapangyarihan ng Diyos. Alin ba yung kapangyarihan ng Diyos na yun ang pagbabatayan natin ng pananampalataya? Ibabase natin doon. Alin yung kapangyarihan ng Diyos o gahom sa Diyos? Sa 1:16 ng Roma, kapatid na Daniel, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Ang kapangyarihan ng Diyos, yun ang Ebanghelyo, sabi ni Pablo. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ang Ebanghelyo. Doon dapat mabatay ang pananampalataya. Balikan natin ang 2:5. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Dapat ang saligan ng pananampalataya, ang base ay ang kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay ang Ebanghelyo. Ito nga ang Biblia. Kaya tanong mo, sinong propeta o apostol na nagsabi na ang Biblia ang basihan ng pananampalataya o ng katotohanan? Apostol Pablo. Kasi ang katotohanan, yun ang salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos, nasa Biblia yon. Ang katotohanan ng basihan, dapat ang katotohanan. Huwag kang magbabase sa daldal, sa chismis, sa paniwala ng mga matatanda na bawal magwalis sa gabi. Pagka ikaw nasa loob ng bahay, huwag ka magbubukas ng payong. Merong mga pamahiin. Hindi doon ibinabatay ang pananampalataya sa Diyos. Dapat ang pananampalataya mabatay sa katotohanan. At yung katotohanan, yun yung kapangyarihan ng Diyos, yun yung Ebanghelyo, yun yung aral na nakasulat sa Biblia. Ito talaga ang basihan ng pananampalataya. Ang Biblia sapagkat naririto yung katotohanan. Alin yung katotohanang nasa Biblia na basihan ng pananampalataya? 17:17 ng Juan, kapatid na Daniel. Pakabanalin mo sila sa katotohanan,
ang salita mo'y katotohanan. Talagang makatotohanan ng salita ng Diyos eh. Sino ba magpapasinungaling? Kaya mo bang pasinungalingan, kapatid, na ang salita ng Diyos eh totoo? Hindi. Mapapasinungalingan mo ba? Sinabi ng Diyos, ang itinakda niya sa tao mamatay na minsan. Sino may kapangyarihang pumigil diyan? Sabi ng Diyos. Totoo ba o hindi? Meron bang may kapangyarihan para mapigil ang kamatayan na itinakda ng Diyos? Wala. Kahit nga hari, kahit presidente, pagka dumating yung takda ng Diyos, namamatay eh. Pinapatunayan lang ng Diyos, totoo yung kanyang sinabi. 32:39 ng Deuteronomio. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Challenge. Isang paghamon. Tingnan nyo, sabi ng Diyos, ako pumapatay, ako bumubuhay. Ako sumusugat, ako nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay. Kahit hari, kahit presidente, kahit mayaman, kahit marunong, walang makakaligtas sa aking kamay. Ako ang pumapatay. Totoo, hindi? Kaya ang salita ng Diyos, yan ang totoo. Wala naman makakatutol sa salita ng Diyos eh. Tututulan mo ba, sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama't ina sapagkat ito'y mabuti. Ibigin mo ang iyong asawa. Huwag mong nanasain ang asawa ng iyong kapwa. Totoo ba yan o hindi? Totoo naman yun eh. Pagka ninasa mo yung asawa ng iyong kapwa mo, abay magagalit yung kapwa mo dahil yung asawa niya ninanasa mo, nililigawan mo. Anong dapat mong ibigin? Yung sarili mong asawa. Huwag yung asawa ng may asawa. Di ba totoo yun? Oh. Lahat ng salita ng Diyos sa Biblia, totoo. Yan ang base ng pananampalataya. Sinong apostol o propeta nagsabi? Si Apostol Pablo. At saka si Apostol Pedro. Ang batayan ng katotohanan ay ang Biblia. Wala ka namang ibang papakitang katotohanan eh. Meron ka ba mapapakita sa akin mas totoo sa Biblia, kapatid? Walang aklat sa mundo na mas totoo kaysa sa Biblia. Ang Biblia ang nagsasabi ng ganap na katotohanan, historically speaking, spiritually speaking, morally speaking, and logically speaking. Ang lahat ng katotohanan nasa Biblia. Ngayon, doon sa isa pang tanong, may mababasa bang salitang Bible mula sa Henesis hanggang Apokalipsis? Kung ang babasahan mo ay salitang Pilipino, walang Bible. Ano? Kung ang babasahin mo rin ay salitang Chinese, walang Bible. Pero pag binasa mo salitang Griego, kung saan isinulat ang orihinal na Biblia sa Hebreo at sa Grego, may mababasa kang Bible. Basahin natin yung Mateo 1:1 sa Greek, kapatid na Daniel. Biblos Geneseos Yesu Kristo uyo David uyo Abraham. Biblios Geneseos Yesu Kristo wayo David wayo Abraham. Ayon. Sa English, ang pagkakasabi dyan, the book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Ang translation sa English ay book. Ang sabi naman sa Tagalog, kapatid na Daniel, ang aklat ng lahi ni Hesukristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Ang tawag sa Tagalog, aklat. Sa English ay book. Sa Bibliang Grego, Biblios. Ang ibig sabihin, kapatid, ng Biblios, singular. Ang plural, Biblia. Kaya, may mababasa ba? Meron sa Greek, kung saan isinulat ang talagang Biblia, sa Greek at saka sa Hebrew, may mababasa tayong salitang Bible o Biblios. Sana naunawaan. Brother Eli, yung sinabi mo na ang katotohanan ay nasa Biblia, mababasa nga doon. Pero ang sabi ng Biblia, si Jesucristo ang katotohanan. Kaya naniwala ako sa sinabi ng Biblia at nakikinig ako sa aking Panginoong Jesucristo. Dapat lang siya pakinggan, hindi siya patay katulad ni Rizal. Si Rizal yung namatay na, hindi na pa makapagturo pa muli. Ngunit ang aking Panginoon na siya po ay buhay.
At hindi lang siya katulad ng tao na walang kapangyarihan. Kundi bago siya umakyat sa langit, sinabi na niya, ibinigay na sa aking Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at saka sa lupa. Kaya may kapangyarihan pa rin siyang magturo kahit nga hindi niya siya nakikita at hindi mo na naparito. Kahit nandoon siya sa langit o kahit saan man siya, may kapangyarihan siya magturo sa bawat nakikinig sa kanya. Tama yan, kapatid. Meron talagang kapangyarihan magturo si Jesucristo. Gumagamit siya ng kasangkapan. Kasi kung ang susundin ko yan sinasabi mo, baliwala na ang mga apostol. Baliwala na ang mga apostol. Pwede pala magturo si Kristo. Kahit saan siya mapunta, ba't kailangan pang may apostol? Basahin natin ang 2:7 ng unang Timoteo. Na dito'y itinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan. Hindi ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Tuturo si Kristo, tama yun, pero gumagamit siya ng kasangkapan. Hindi mo naman kasi siya makakausap na personal eh. Gaya ng panahon ni Pablo. Di ba nauna si Kristo kay Pablo? No, pumanik na sa langit si Kristo bago naging apostol si Pablo eh. Sabi ni Pablo, tinalaga ako na tagapangaral at apostol. Sinasabi ko ang katotohanan, di ako nagsisinungaling. Guro sa mga hintil sa pananampalataya at katotohanan. Kung ikaw ang susundin ko, aalisin na natin lahat ng apostol. Wala kang mababasa ngayon kung wala apostol eh. Dahil hindi naman nagsulat si Kristo eh. Ang nagsulat mga apostol at propeta. Sabi mo, si Kristo ang katotohanan. Tama, wala namang pag-uusap dun eh. Siya rin ang nagturo ng katotohanan sa mga apostol. Kailangan ba natin ng tao? Kailangan natin. Kailangan natin mga apostol. Kung wala nga apostol, ano babasahin mo dyan? Hindi naman nagsulat si Kristo. Ang nagsulat mga apostol. Pag susundan kita kapatid, mababaliwala ang mga apostol. Kaya nga, ang mga apostol, ginamit ng Diyos na kasangkapan para ang katotohanan makarating sa atin. Basahin natin ang 2 Korintos 5:19. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kita mo yung katotohanan, pinagkatiwala sa mga apostol. Kailangan mo mga apostol. Kaya nga nagsugo siya ng mga apostol eh. Para mo sinasabi, ito pala si Kristo gumagawa ng walang kwenta. Magsusugo, hindi naman pala kailangan. Siya rin lang pala pwede. Paano ka nga kakausapin ni Kristo ngayon? Hindi mo naman siya makikita, nasa langit siya. Pero nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng katotohanan ipinagkatiwala sa mga apostol. Sabi ng mga apostol, ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Para makasundo mo si Kristo, matutunan mo yung katotohanan na kay Kristo, kailangan mo yung tao na kasangkapan ng Diyos. Hindi si Kristo lang basta. Sapagkat kung yun ang magiging thinking mo, tanggalin mo na si Lucas, tanggalin mo na ang mga apostol, tanggalin mo lahat na ebanghelyo. Ano kaya mabasa mo ngayon dyan sa Bisaya? Wala kang mababasa dyan. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Sana naunawaan mo. Salamat po. At lipat naman tayo ng Tandag, Surigao del Sur, kapatid na Jose Alora. Go ahead, Surigao. Salamat sa Diyos po, kapatid na Daniel at kapatid na Eli. Mayroon po tayong isang magtatanong dito sa Tandag City. Si kapatid na Elizabeth Paglumutan, 55 years old at isa po siyang Adventist. Ito po siya, kapatid na Eli. Nagtatanong lang ako tungkol sa pinagbawal na yung pagkain ng lalong-lalo na yung baboy. Kasi sa Adventist talagang pinahigpit yung bawal yung mga pagkain tungkol sa baboy. Yung iba pang walang mga kaliskis na pagkain. At ang pangalawa kong tanong, kung okay lang ba na magsuot tayo ang babae, so okay lang ba na magsuot ng pantalon sa labas ng iglesia? Yan lang po. Salamat. Salamat, kapatid na Elizabeth. Kapangalan mo yung aking kapatid, nanay ni kapatid na Daniel. Elizabeth din ang pangalan niya. Alam mo, kapatid na Elizabeth, ganito. Yung pagbabawal ng pagkain, kung ano-anong bawal sa pagkain, batas yan sa panahon ni Moises. Hindi para sa ating panahon yan. Basahin natin ang 9:10 ng Hebreo.
Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Basahin natin sa Cebuano. Sanglit uban sa mga kalanon, ug mga ilimnon, ug mga nagkalaing-laing mga paghugas, mga tulumanon nga lawasnon, nga ginapatuman hangtud sa panahon sa pagpabag-o. Tandaan mo kapatid, yung mga batas sa Israel, may panahon na yan ay babaguhin ng Diyos. Iniatang hanggang sa panahon, hangtud sa panahon sa pagpabag-o. Palibasa, mga palatuntunan lang yan sa laman. Panlaman lang yan, mga tulumanon nga lawasnon, nga ginapatuman hangtud sa panahon sa pagpabag-o. Pagdating ni Kristo, nagbago na ang batas. 7:12 Ebreohanon, kaysa nailisan ng pagkasaserdote, tungod sa kinahanglan usab ang kasuguan na ilisan. Nang palitan ng pagkasaserdote, kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya ang kautusan ngayon iba na. Hindi na bawal yung baboy ngayon, hindi na bawal yung walang kaliskis, yung talangka, yung alimasag, yung alimango, hindi na bawal yon. 7 ng Marcos. Ganito ang sinasabi sa 19. Sapagkat hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Let us read that in Cebuano. Kay wala makasulod sa iyang kasing-kasing, kundili sa tiyan, ug nagagula sa dapit nga hilit. Kinigiingon niya, nga nagahimong malinis sa tanang makaon. Ay, muy klaro, ay, napakaliwanag. Kinigiingon niya, nga nagahimong malinis sa tanang makaon. Basahin natin sa unang Timoteo 4:4 sa Bisaya. Kay ang tanan nga buhing binuhat sa Dios, maayo, ug walay bisan unsa nga giiga sa likway, kung pagadawaton nga may pagpasalamat. Kay kinigibalaan pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Ang kailangan, bago ka kumain, manalangin ka muna. Kinigibalaan, gilinis, gilimpyo, pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Porque ang sabi sa 4:4, ang tanan nga buhing binuhat sa Dios, maayo. Pati baboy maayo man. Ay, maayo man. Maayo. Walay bisan unsa nga iga sa likway, kung pagadawaton nga may pagpasalamat. Ang nagbawal sa inyo ng baboy, kayong mga Sabadista, si Ellen G. White, ang leader nyo, babae. Mali. Pagka ang babae, hindi pwede mag-leader sa iglesia, kamaturan. Basahon nato sa unang Timoteo 2:11. Patuna ang babae sa kahilom, uban sa bugos nga pagpasakop. Kay dili ako mutugot sa babae sa pagtudlo, bisan sa paggahom sa lalaki, kundili sa pagpakahilom. Kay si Adan mao ang unang nga gihimo, unya si Eva. Ug si Adam wala hinglimbungi, kundili ang babae sa hinglimbungan siya nahulog sa paglapas. Kita nyo? Kaya yung leader nyo mali . Bawal ng Diyos siya ang babae magli-leader sa iglesia. Basahin natin ang 3:12 ng Isayas sa Cebuano. Mahatungod sa akong katawuhan, ang mga bata maoy ilang manglulupig, ug ang mga babae maoy magahari sa ibabaw nila. O katawuhan ko, sila nga mga nagmando kanimo, maoy nagapasayop kanimo,
ug nagabungkag sa dalan sa imong mga alagyanan. Pag babae ang leader, maliligaw ka. Hindi intended ng Diyos na ang babae ang mangunguna sa tunay na iglesia. Basahin natin sa unang hari, Kapitulo 9, versikulo 4. Ug mahitungod kanimo, kung ikaw maglakaw sa akong atubangan, ingon nga si David nga imong amahan, naglakaw sa pagkahingpit, sa kasing-kasing ug sa katulid, sa pagbuhat sa tanan nga akong ginasugo kanimo, ug magtuman sa akong kabalauran, ug sa akong mga tulumanon, nan ligonon ko ang trono sa imong gingharian sa Israel sa walay katapusan, sumala sa akong gisaad kang David nga imong amahan, sa pag-ingon, walay makulang kanimo nga tawo sa trono sa Israel. Sa ibang salin, hindi magkukulang sa inyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Ang gusto ng Diyos talaga, lalaki ang nagpupuno sa iglesia o sa bayan ng Diyos. Isa pang tanong pala, okay lang ba magsuot ang babae ng pantalon sa labas ng iglesia? Kung yung isusuot mong pantalon, hindi naman mahalay, hindi naman masyadong masikip, hindi naman nakamarka yung iyong buong katawan, kung ganito, okay lang. Ako pumapayag ako eh. Si Sister Luz, nagsusuot siyang pantalon, tina mo? Wala naman, hindi naman masama yan eh. Pagka ganyan pantalon mo, okay lang yan. Okay na okay yan, kapatid na Elizabeth. May God bless you. Maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po sa mga taga Surigao del Sur. Habol lang po natin ang Bambang Manila, si kapatid na Bong Budenia. Bambang, come in please. Po tayo magtatanong rito, si kapatid na Cheryl Velasco, isang Roman Catholic, 28 years old. Ito. May katanungan po ako, bali dalawa na po siya. Ang una po, totoo po ba ang kulam o barang po? Ang pangalawa po, bakit po pinagbabawal ang pag-aalaga sa babae at saka po paggupit ng buhok? Thank you po. Ang una, yung kulam, totoo yun. Yung barang, totoo yun. Mga gawa ng masasamang espiritu sa tao yan, kapatid. Kaya nga sa Biblia, may mga mangkukulam eh. Basahin natin sa isang talata ng Levitico 19:31. Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam. Huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Noon pa ng mga Hudyo, may mga mangkukulam na, may mga mambabarang, kung ano-ano mga pinagagagawa. Bawal ng Diyos yun sa kanyang mga lingkod. Huwag kayong pupunta sa kanila, huwag kayong babalik sa kanila, sabi niya. Bakit? Pagkalingkod ka sa kasi ng Diyos, hindi ka tatabla ng kulam. Basahin natin ang unang Juan 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Hindi ka pwedeng galawin ang masama pag anak ka ng Diyos, kapatid. Pag ikaw ay anak na sumusunod sa Diyos, hindi ka nagkakasala, ibig sabihin hindi ka nabubuhay sa kasalanan, sumusunod ka sa Diyos, hindi ka pwedeng galawin man lang ng masama. Ayan. Kaya kahit na isang rekwang mangkukulam, hindi tatalab sa'yo pag anak ka ng Diyos. Pag tinablan ka, masama ibig sabihin nun. Hindi ka nasasakop ng Diyos. Kasi kung nasasakop ka ng Diyos, hindi tatalab sa'yo ang kapangyarihan ng mangkukulam. Totoo yun, meron nun. Pero sa anak ng Diyos, hindi tatalab ang mangkukulam. Sa akin lang, daming kumukulam eh. Maraming galit sa akin dahil daldal ako ng daldal nung nasa Biblia, tinatamaan sila eh. Doon sa Santo Cristo, sa Guagua, meron doong mangkukulam. Nagsasalita ako, di ko naman alam na mangkukulam siya, malay ko ba? Pinasabi ko yung salita ng Diyos. Yang kakong mga mangkukulam, mga sa demonyo yan. Ako galit na galit, tinapatan ako. At may nakasombrero siya ng malaking gano'n, nakatingin sa akin gano'n, nakasombrero. Sabi ko sa kanya, Tatang, tigilan mo na yan, di ako naniniwala sa'yo. Lalong nagalit, lalong tinitigan ako naman, nagniningas yung mata, parang demonyo eh.
Sabi ko, hindi tatalab yan. Bakit? Ang paniwala ko yung nasa unang Juan. Ang sabi sa 4:4 ng unang Juan, ganito. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan. Binasa ko yan. Sabi ko, Tatang, yung nasa akin mas malaki kesa nasa iyo. Kaya sabi ko, tigilan mo na yan, hindi ka tatalab. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi tatalab sa iyo ang anumang kapangyarihan ng masama. Yun ang sabi sa Biblia. Sapagkat dakila yaong nasa inyo, sabi ni Juan, kaysa sa nasa sanlibutan. Mas dakila ang aking Diyos na tinikilala ko na Ama ng Panginoong Hesukristo, Diyos ni Abel, Diyos ni Noe, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob, at Diyos ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos Internasyonal. Hindi maaari na tumalab ang anumang sumpa ng mangkukulam. Ngayon, bakit bawal ang pag-aalasat sa babae at pagpapagupit ng buhok? Basahin natin ang 2:9 ng unang Timoteo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sa Biblia kasi yun, kapatid, na ang babae gagayak ng mahinhing damit, hindi kasama ang hiyas ng buhok na ginto o perlas o damit na mahalaga. At doon sa unang Korinto 11:14, ang sabi ganito, hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Tatapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pinakalambong. Ang buhok na mahaba, bigay ng Diyos yan para maging pinakalambong ng babae. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos, hindi sila nagpapaputol ng buhok. Inaalaw nila yung buhok nila humaba, sapagkat ang paniniwala namin, bigay ng Diyos yun sa babae na Kristiyana para maging pinakalambong. Yun ang sagot ko sa iyong tanong, kapatid na Cheryl. Pero mas maganda kung makaka-attend ka po ng indoctrination session, yung mga pagdodoktrina. Maririnig mo buong-buo lahat ng yan. At marami pang ibang mga katuroang hindi mo narinig. Maasa kami na dadalo po kayo. Maraming salamat, kapatid na Cheryl. Thank you so much po. And on that note, minsan pa po ay nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating mga naging panauhin at nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Ito po ay isang malaking bagay para sa atin na tayo ay makapaglingkod sa ating mga kababayan.